ang pagkikita ni Imu at ni Rox di Sebek sa hideout ni Imu sa Room of the Flowers, na kung saan ay naroroon din ang isa sa mga miyembro ng Holy Knights na si Gunko. Ang napakatinding hockey clash sa gitna nitong si King Harald at ni Rox di Sebek na nagpatalsik ng lahat ng mga bagay sa loob ng 5 km radius. Isang feat na talagang nagra-rival sa clash ni Whitebeard at ni Roger. Ang pagkakabuo ng Rox Pirate, kung paano lumaki ang pangalan ni Rox di Sebek at kung paano nila na-take over ang Hachinosu Island, ang Pirate Island, at ang introduction ng pinakaunang mga miyembro ng crew ng Rox Pirate, kasama na rin ang kung paano iimbitahan nitong si Rox ang hari ng Elbaf Kingdom na si Harald sa kanyang crew nang dahil nga sa napakalakas din talaga nito. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1155. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at naring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo kapag may bago tayong video. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay The Rox Pirate. Sa pagsisimula ng chapter ay makikita natin na nag-uusap ang mga bagong miyembro ng Rox Pirate, si Sebek, si Whitebeard, si Shiki at si Stacy at ang anak ng hari ng Elbaf Kingdom na si Loki. Since alam naman natin na sa previous chapter ay nililinaw at nagtatanong itong si Sebek ng dalawang bagay dito kay Loki. Kung ito daw ba ang Elbaf Kingdom at kung nandito ang kanilang hari na si King Harald. Nilinaw yung pareho nitong si Loki habang kino-confirm na indeed nandito sila sa Elbaf Kingdom ngayon pero wala dito ngayon ang kanyang tatay. Minamaliit pa nga dito nitong si Loki ang mga taong ito habang sinasabi na napakaliliit daw at mukhang mahihina ang mga taong ito. It was the very first time daw na makakita siya ng literal na mga humans sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ito namang si Stacy na kukyutan dito kay Loki, habang si Whitebeard, si Shiki at maging itong si Sebek ay nagulat sa sinabi ni Loki dahil tinawag nga niyang tatay ang hari ng Elbaf Kingdom na nangangahulugan na itong si Loki ay ang prinsipe ng Elbaf. Dito ay sinabi naman nitong si Rox na kung ganoon kahit wala dito si Harald, for sure there is still a way para ma-reach si Harald at para mapilitan siyang bumalik ngayon sa Elbaf. Kaya naman inutusan nitong si Rox si Loki na pumunta daw ulit sa kanilang castle sa mismong bahay nila ni King Harald at tawagan daw si King Harald habang sinasabi na na-injure daw ng napakalubha nitong si Loki at kailangang umuwi ng tatay niya ngayon. Isang bagay na hindi ikinatuwa nitong si Loki habang sinasabi unang-una sa lahat, hindi siya uunahin ng kanyang tatay. Hindi ikakancel ng tatay niya ang kanyang ginagawang voyage para lamang sa kaligtasan niya. Pangalawa, sino daw ba ang mga taong ito para utusan siya? Mukha naman daw silang may hina at bakit naman daw siya susunod? Ito ang naging rason kung bakit nagkaroon ng clash sa gitna ng batang Loking ito at nitong si Rox di Sebek. Nang dahil nga sa ayaw talaga nitong si Loki na sumunod dito kay Rox, ang unang-unang bagay na pumasok sa isip ni Rox is that kailangan niya yung gawing totoo. Kailangan niya talagang saktan si Loki para talagang umuwi si Harald at mag-alala sa kanyang anak. Dito na nagsimulang pumasok ang narrator para i-explain kung ano talaga ang klase ng atake na gagawin nitong si Sebek. Meron daw isang napakatinding, napaka-unique na swordsmanship itong si Sebek. At hindi ito normal na atake na nagagawa gamit ang isang espada. Isa itong napaka-brutal na way ng pag-atake. Unlike ng mga usual na mga swords na nakakapag-create ng slashing effect, na nakakagawa ng cutting effect na para bang hinihiwa nito ang mga target nito, ang kinaibahan dito sa swordsmanship or sa paggamit ng espada nitong si Rox is that instead na humiwa, gumagawa ito ng napakatinding impact. Isang atake na kung saan ang lahat ng bagay na nasa vicinity, ang lahat ng bagay na nasa area of effect ng gagawin niyang sword slash ay tatalsik. Lilipad ito ng napakalayo at mawawasak na para bang hinampas ito ng isang napakalaking maso na para bang tinamaan ito ng isang kanyon. And unluckily, since ayaw ngang sumunod ng batang Loki, inatake siya nitong si Sebek gamit ang atake yun. Buti na lamang hindi permanently nawasak ang parteng yun ng katawan ni Loki na inatake ni Sebek. Then here goes the explanation kung ano talagang nangyari sa gitna ni Harald at nitong si Sebek at ang dahilan kung bakit hinahanap siya ngayon ng wanted criminal na ito. Nang mangyari ang reverie na tinutukoy ni Harald nang mag-usap sila ni Harul, may nangyari palang kakaiba. May nangyaring napakalaking insidente sa Holy Land ng Marijoa.
may nakapasok na isang intruder at pinidnap ang 5 kings mula sa iba pang mga hari sa ginaganap na reverie. Although hindi pa dito nare-reveal na yun ay si Sebek, alam naman natin na siyang tinutukoy dito ng mga hints at ng mga clues. At dito din ay nabanggit naman itong si Imu na nakidnap nga ang 5 kings. Pero hindi daw yun sapat para extort itong si Imu. Wala siyang ibibigay na kapalit para sa buhay ng 5 kings na yun. At wala din siyang pakialam. Hindi siya willing mag-negotiate para sa buhay ng 5 mga haring yun, na nagbibigay lamang ng kahulugan na wala siyang pakialam kahit mamatay ang kahit na sinong world leader. Hindi yun magiging katumbas ng buhay niya at ng kanyang interes. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi din niya inakala na na-infiltrate na pala ni Sebek ang Room of the Flowers. Nasa loob na siya ngayon ng hideout ni Imu na kung saan kinakausap siya ni Sebek. Habang sinasabi na naniniwala daw siya na hindi ipagpapalit nitong si Imu ang buhay niya para sa 5 kings, pero hindi din naman daw siguro inakala nitong si Imu na sa pamamagitan lamang ng pagkidnap sa 5 haring yon ay magkakagulo na sa Holy Land ng Marijoa. Dito na nagsimulang magsalita na naman ang narrator habang sinasabi na nakapasok na infiltrate na nitong si Rox D. Sebek ang Room of the Flowers, pero as of now, as of the current state sa pagkakataong ito ay alam and aware din itong si Sebek na hindi niya pa matatapatan si Imu. Kahit malakas siya, hindi niya pa magagawang talunin si Imu at this point. Kaya naman kinausap na lamang nitong si Sebek itong si Imu. Habang sinasabi na isa daw siyang Davy Jones fan at mag-intay daw itong si Imu dahil babalik siya one day. Babalik siya balang araw. So does this mean na magbabalik talaga si Sebek? Kung meron tayong ginawang video tungkol sa bagay na yan at panoodin nyo lamang yun. Siguradong magkakaroon kayo ng bagong ideya. At kung papansinin din natin ang silhouette dito ni Imu sama, napakalinaw. Isang babae si Imu. Dahil as you can see, may mga pasobrang buhok itong si Imu sa kaliwat kanang parte ng kanyang silhouette. Naturally, ang ganitong mga insidente daw talaga ay hindi na inare-reveal at pinagtatakpan na lamang ng world government para hindi masira ang kanilang pride at ang kanilang integrity. However, in this very day na mangyaring insidente, mayroon pang isang malaking insidente din na nag-take place, kaya hindi na nila completely na pagtakpan ang tungkol sa insidenteng ito na nangyayari sa Marijoa. Mayroong isang napakalaking higante daw na tumatakas mula sa Holy Land at alam naman natin kung sino yon. Yun ay walang iba kung hindi si King Harald. As you can see sa panel guys, sinusunog siya kung ano-anong ginagawa ng mga Celestial Dragons dito kay King Harald. Dahil pinagbibintangan pala si Harald na siya ang nag-kidnap sa 5 kings na kinidnap naman talaga nitong si Sebek. Tinatawag pa nga nila itong si King Harald dito na King Napper. So para linawin ng mga bagay-bagay, wala naman talagang krimen na ginawa itong si King Harald. The only reason kung bakit siya pinag-iinitan ngayon is that siya ang pinagbibintangan ng mga Celestial Dragons na nag-kidnap sa 5 kings. Pero hindi din naman nila alam na nandun lang naman itong si King Harald dahil ipinasok siya bilang isang guard ng isa sa kanyang mga kaibigan na hari. Pero sa pagkakataon na ito na tumatakas itong si King Harald ay may panibagong announcement na naman. At yun ay meron daw isang lalaki na pumatay ng isang admiral. At alam naman natin kung sino yon. Walang iba kung hindi itong si Rox D. Sebek. Nang dahil sa tumatakbo na din itong si Sebek at tumatakas, magkakasalubong sila ngayon nitong si King Harald. At itong si Harald naman na-realize agad na ang taong yun na patakbo papunta sa kanya ay ang tao din na nag-kidnap sa 5 kings. Na dahilan kung bakit napikon si Harald at sinabi na dahil daw sa kagagawa ng taong ito na si Sebek, siya ang pinagbubuntunan ngayon at ang pinagbibintangan ng mga Celestial Dragons. In the very same way, medyo napikon din naman itong si Sebek dito kay Harald dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito kalaking higante sa loob ng Holy Land ng Marijoa. As you know, bilang isang higante nga na may pure ancient giant warrior blood, hindi lamang isang normal na higante si Harald. Literally, siya ang pinakamalaking bersyon ng mga higante of all races. At nang dahil sa encounter na ito, nagkaroon ng napakatinding clash sa gitna ni King Harald at nitong si Rox D. Sebek. Sa gitna ng hockey clash nitong si Sebek at nitong si King Harald, nagkaroon ito ng napakatinding impact. And as you can see, kumakalat ang hockey nila nang dahil sa naging clash na ito. And basing sa laban na ito, sa panel na ito, on equal footing sila sa nangyaring sabayan na ito.
At sa sobrang lupit nga ng laban na ito ay nagsalita na naman ang narrator habang sinasabi na sa sobrang lakas daw ng hockey clash sa gitna ni Harald at nitong si Rox D. Sebek, ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng mga individuals sa loob ng 5-kilometer radius ay tumalsik at napalipad ng dahil sa impact ng sabayan nila. Just imagine kung gaano katindi yun. It must be the reason kung bakit na ikumpara ang clash na ito sa gitna ni Rox at nitong si Harald at sa clash naman ni Roger at ni Whitebeard. So isang napakalaking upscale ito para kay King Harald, knowing na napakadaling pinatay nitong si Rox D. Sebek ang isang admiral at nagawa niya namang sabayan itong si Sebek. Nang dahil dito in-acknowledge agad ni Sebek na malakas talaga itong si Harald habang tinatanong itong si Harald kung anong kanyang pangalan. The same way tinanong din naman ni Harald kung anong pangalan nitong si Sebek. Pero binulungan at inutusan para bang binigyan ng tip nitong si Sebek itong si Harald sa kung anong susunod nilang dapat gawin. I-angle daw nila ang susunod nilang atake towards the town sa mismong mga kabahayan ng mga Celestial Dragons na itinanong naman itong si Harald kung bakit. Pero ang explanation lang na sinabi nitong si Sebek is that kailangan niyang makatakas dahil kapag nahuli siya ng mga Celestial Dragons, hindi niya alam kung anong gagawin sa kanya ng mga ito. Na of course, at this point walang choice dito si Harald kung hindi sundin si Sebek para nga makatakas siya mula sa Marijoa. Now at this point para bang tinutulungan at ginaguide pa nitong si Sebek si Harald para makatakas. Itinuro niya din kay Harald ang direksyon na kailangan niyang puntahan para makarating siya sa Elbaf Kingdom. Na surprisingly alam nitong si Sebek kung saan. Habang sinasabi dito kay Harald na kung makakasurvive daw siya sa pagtakas niyang ito mula sa Marijoa, magkita silang muli. Pero hindi din natuwa itong si Harald habang sinasabi na kahit daw makatakas siya, hindi siya makikipagkita dito kay Sebek. Isang napakalaking wanted criminal na daw nito ngayon at kung gagawin niya yon, mawawala ng kwenta ang lahat ng pinaghirapan niya para baguhin ang Elbaf. At dahil lang nga sa pangyayaring ito, lumaki ang pangalan nitong si Rox. Naging siyang isang napakakilalang wanted criminal. Pero hindi yun naidulot ng dahil lamang sa nag-kidnap siya ng 5 hari sa ginanap na reverie, kung hindi dahil pumatay siya ng isang top tier sa world government. Pumatay siya ng isang admiral, isa sa kinikilalang pinakamalaking kasalanan sa loob ng mundo ng One Piece. At some later time, bigla namang may inatake na isang ship na punong-puno ng mga sakay ng mga Celestial Dragons. Hindi nila alam kung sino yon, but ang alam nila may laman yun na napakaraming amount ng pera na at some point, ginamit naman para sa mga activities ng Rox Pirates. Nung una, ang palaging target lamang at ang palaging inaatake nitong sila Sebek ay ang mga Marines lamang, ang world government. However, matapos ang pag-atake nito sa ship na naglalaman ng mga Celestial Dragons, nagsimula na ding atakihin itong si Sebek maging ang iba pang mga pirata. At nang dahil dito, kinilala na talaga siya at kinatakutan ang Rox Pirates. Nabanggit din sa chapter na ito na naglaro ng napakaraming Davy back fights itong si Sebek para ma-acquire at makumpleto ang kanyang sariling crew. Ngayon, kung hindi pa kayo aware guys sa kung anong Davy back fights, pwede nyong tingnan yon sa nangyaring previous arc ng One Piece na ang Long Rain Long Land arc. Pero kung ayaw nyo naman, pwede ko namang isummarize yon para sa inyo. Ang Davy back fights ay ang laro kung saan pwede mong itaya ang iyong crewmates, ang iyong ship o maging ang iyong pirate flag kapalit ng ganun din nakatumbas sa kabilang kuponan. Kung sino ang mananalo, ma-acquire niya yun. At dahil lang nga sa alam natin na matalino, magaling na strategist at napakalakas nitong si Sebek, nagawa niyang manalo at makumpleto ang kanyang sariling crew. Dito na parami ni Sebek ang mga miyembro ng Rox Pirate kahit na at this point wala pa talaga sila actually isang flag. At matapos ang pag-acquire na yon ng napakaraming mga miyembro, doon na nga nag-proceed itong si Sebek papunta sa Elbaf Kingdom at dito sila nagkita nitong si Loki. Nang dahil na rin sa nangyari kay Loki, agad namang umuwi itong si King Harald para balikan ang kanyang anak. Nagulat pa nga si Loki dahil nung una akala niya hindi talaga uuwi ang kanyang tatay para sa kanya. Ayaw din niyang tanggapin na talagang mahal siya ng kanyang tatay kaya ito umuwi nang nag-aalala para sa kanyang kalagayan. Then eventually nagkita na ulit itong si Rox at itong si King Harald habang tuwang-tuwa itong si Rox at sinasabi na na-miss daw niya itong si Harald. Ito namang si Harald ay gulat na gulat dito kay Sebek habang sinasabi na bakit nasa Elbaf siya ngayon, bakit nandito ang kriminal na ito. And as you know guys, tulad nga ng sinabi ko kanina, in-acknowledge talaga nitong si Sebek ang strength ni Harald.
Iniimbitahan niya ngayon at nare-recruit niya si King Harald na maging membro ng Rox Pirate habang sinasabi na hindi naman daw siya tinatanggap ng world government. All throughout this time, nare-reject talaga nito ang kanyang request sa isang alyansa para maging maayos ang koneksyon, ang relasyon sa gitna ng Elbaf Kingdom at ng world government. Kung ganun daw ay wala din namang patutunguhan ang ginagawa niyang pagpipilit sa world government. Bakit hindi na lang daw sila magsanib-puwersa? Durugin nilang world government at sa pamamagitan nun hindi na kailangang magkaroon ng alyansa sa gitna ng world government at ng Elbaf. Pero inexplain naman sa kanya ni Harald na kung ganun, mawawala ng kwenta ang lahat ng binuo niyang mga koneksyon. Ang lahat ng alyansa niya sa iba pang mga races, sa iba pang mga kingdom dahil katatakutan siya. Pero inexplain na naman itong si Sebek sa kanya na walang problema dahil ang mga taong yun, ang mga kingdom na yun daw ay under lamang ng world government. Kapag winasak nilang world government, babaw daw na din sa kanilang iba pang mga kingdoms na yun. Pero hindi talaga pumapayag si Harald. Pinaninindigan niya kung anong tama at ayaw niyang pumanig dito kay Sebek. Habang ang ibang mga miyembro naman ng Rox crew ay minumukbang ang napakalalaking mga pagkain sa Elbaf. Nagpatuloy lamang ng nagpatuloy ang pagtatalo sa gitna ni Sebek at nitong si King Harald. But as you can see, ibang trato talaga ni Sebek kay Harald. Kung ibang tao ito, baka pinatay na ito ni Sebek. Sinubukan ding i-gaslight nitong si Sebek itong si King Harald. Habang sinasabi na kahit daw pilitin niyang baguhin ang Elbaf, hindi niya yun magagawa. Kilala ang Elbaf bilang ang pinakakinatatakutan, ang pinakamalakas na race ng mga giants. At maging dito daw kay Harald, nakikita pa rin niya na nasa dugo pa rin itong pagiging isang warrior. Habang si Whitebeard naman talagang pinipigilan ng dalawang ito na magtalo. Bakit daw hindi na lamang nila enjoy ng pagkakain? At nang dahil na nga sa napakatigas talaga ng mukha nitong si Sebek, sinubukan na din kumbinsihin nitong si Harald ang iba pang mga miyembro ng Rox crew. Habang sinasabi na kung susundan daw nila ang mga gustong mangyari ni Sebek, walang naghihintay sa kanila kung hindi ang kamatayan at ang parusa. Pero ang naging sagot ng Golden Lion na si Shiki na way back then kinikilala bilang si Shiki the Wicked is that kapareho ng reaksyon ni Blackbeard nang tanungin siya ni Kuzan sa kung anong koneksyon sa gitna ni Blackbeard at ng kanyang crew. Ganun na ganun ang sagot ni Shiki. Wala daw silang pakialam dito kay Rox. Kahit mamatay si Rox, hindi man lamang sila malulungkot. It is just that pare-pareho sila ng mga goals kaya naman nagkasama-sama sila at nabuo bilang isang crew. Dito na rin guys na introduce at naipakilala ang mga bagong miyembro, ang Pioneers, ang pinakaunang mga naging kasama nitong si Rox D. Sebek. Itong si Miss Buggin, the Tech Bandit na kalaunan ay kinilala natin bilang si Buckingham Stussy, at ang isang gangster mula sa West Blue na si Don Marlon. It seems itong si Don Marlon ang may kinalaman sa napakaraming mga pagkuha nila ng pera. Ayon dito kay Marlon, tina-target nila ngayon ang Hachinosu dahil as of now, may natagpuan daw na napakalaking amount ng pera sa loob ng Hachinosu. At dahil din doon, naiinis ngayon ng world government na dahilan kung bakit doon ipinapatapon ang napakaraming mga heinous criminals. Dito din ay makikita natin ang batang bersyon ni Edward Newgate na kalaunan ay kinilala natin bilang si Whitebeard. Ayon dito kay Whitebeard, kinatatakutan daw talaga ang Pirate Island, ang Hachinosu. Walang pagkain, walang kahit na ano, walang nag-iintay doon kung hindi tanging ang kamatayan lamang. At maging ang pirate prophet na si Ochoku na ang kalaunan ang naging commodore ng Pirate Island or ng Hachinosu na tinalo nila Blackbeard para ma-acquire ang Hachinosu, nag-agree din sa sinasabi ng kanyang mga crewmates. At itong isa sa mga lilinawin natin guys, si Wang Zi ay actually nagngangalan palang Ganzui. Ayon dito kay Rox, nang dahil sa napakaraming turns of events na ito, naging napakatindi at napaka-nakakatakot na ng Hachinosu na puno na ito ng napakalalakas na mga criminals. Pero kung sasama sa kanya itong si Harald, kung i-raid nila ang Hachinosu, maghahati sila sa dami ng kayamanan na makukuha nila doon. Dahil actually nagkaroon daw ng deal sa gitna nitong si Rox at ng world government. Since hindi kaya ng world government na basta-basta i-infiltrate ang Hachinosu, kailangan nilang mag-arkila, kailangan nilang tulong nitong si Rox. At sa pamamagitan nun kapag binayaran na si Rox ng amount na hinihingi niya, i-raid na nila ang Hachinosu. Pero ang hindi alam ng world government, hindi nila basta-basta papatay ng mga nandun. Instead, ite-take over nila ang Hachinosu at siyang ko-control ng Pirate Island. Maging ang mga criminals, gagawin niya yung mga tauhan dahil masasayang lamang yon. Doon na ipon ang pinakakinatatakutan at ang pinakamalalakas na mga kriminal,
kaya nagkaroon siya doon ng interest. Dahil kung ibabalik lang daw niya ito at i-hand over sa world government, masasayang lamang sila at itatago lamang sila sa mga kulungan. Gagawin daw niyang isang paraiso ang Hachinosu para sa mga pirata. Isang lugar kung saan kinatatakutan ito ng world government at ang kahit na sino, kahit ang mga marine na pupunta dito ay magiging parang mga aso lamang nila. Habang tuwang-tuwang ine-explain at pinapaalam nitong si Rox dito kay Harald ang kanyang mga plano, pasimple pa lang nakasilip itong si Loki sa pinto. Na dahilan kung bakit nalaman niya kung anong klase ng tao si Rox, kung anong klase ang mga plano nito. Habang sinasabi na once na ma-take over daw nila ang Hachinosu, magpapatuloy itong si Rox hanggang sa maging siya na ang king of the world. Pero in-explain naman nitong si Harald na masyado daw malaki ang ambisyon nitong si Rox. Masyadong malalaking tao ang gusto niyang kalabanin. It's as if gustong kalabanin daw ni Rox ang buong planeta. Pero in-explain naman nitong si Rox na wala siyang magagawa. Hindi daw mababound ng ganong klase ng takot itong si Rox. Habang binibigyang diin na there is no power that lasts forever. Na para bang gusto niyang i-imply na kahit na merong mga kilalang pinakamalalaking tao, pinakamalalaking world leader tulad ni Imu, at some point mate-take over din ang position niyang yun. Kaya naman nag-i-insist talaga itong si Rox na magkaroon daw ng alyansa sa gitna nitong si Rox at nitong si King Harald. Sumunod daw itong si Harald at maging parte siya ng Rox crew. Kapag nangyari yun, magiging silang unstoppable. Dahil nakita naman natin guys kung gaano kalakas ang dalawang ito. Pero naninindigan talaga si King Harald. Inuulit-ulit niya talaga na wala siyang interes. Wala siyang balak na sumama dito kay Rox kaya wag na siya nitong imbitahin. Hindi lang alam ng tatay nitong si Loki na nandito pala si Loki at nakikinig sa usapan nila. Nakalaunan itong naging salvation nitong si Loki. Ang ambisyon ni Rox, ang kagustuhan niya na maging katulad ni Rox at ang maging miyembro ng crew nito. But after 4 years mula ng pagbisita nitong si Sebek papunta dito sa Elbaf Kingdom, nagpatuloy pa rin talaga nagpatuloy itong si Sebek ng pagpapadala ng imbitasyon kay Harald na hindi naman talaga ina-accept ni Harald, pero at some point, naabot na nitong si Rox ang kanyang plano. Na-acquire na niya ang Hachinosu. Na-control na nitong si Rox ang Pirate Island at dito na rin nabuo at itinaas ang pinakauna nilang flag. However, this is where the chapter ends at kailangan na nating antayin ang susunod na chapter para sa susunod na mga pangyayari. But bad news, there will be chapter break next week. But don't worry guys, para ma-fill ang gap ng chapter break, gagawa naman tayo ng mga theories, ng mga analysis tungkol sa chapter na ito. Also guys, meron nga pala tayong theory tungkol dito kay Buggy at dito kay Sebek at sa kanyang potential na kapatid na si Blackbeard. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page, official TikTok account. Kaya naman mag-follow at mag-like na kayo sa ibang platforms na yun para ma-notify kayo kapag may panibago tayong updates or announcement tungkol sa mga series na tinatalakay natin sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.